Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, etong si Jinggoy at Bong Revilla sinampal ng patong-patong na kaso at walang piyansa. Mga matatapang na abogado binira ang baho ni Alan Cayetano matapos bibehin ang nagtatagong bato. Alam nyo mga kaibigan, matapos sabihin ilang ulit ni Marcoleta na safe na daw si Jinggoy, abay heto at umaksyon na ang NBI at pinasasampahan ng patong-patong na kaso si Estrada. Kasama na dyan si former Senador Bong Revilla na sangkot sa malawakang korupsyon. Samantala, nananawagan si Senator Soto na sampahan ng reklamo si Bato de la Rosa sa Ethics Committee dahil sa hindi niya magampanan ang trabaho niya bilang senador. Abay to the rescue agad ang mga makadoterteng senador tulad na lamang ni Alan Cayetano kung bakit kailangang magpatuloy ang pagtatago di umano ni Bato. Kaya naman, bueneltahan itong mga makadoterteng senador. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Hindi na lang si resigned Congressman Zaldico ang pinakamalaking pangalan sa listahan ng mga pinakakasuhan sa flood control scandal. Nagpasa ng motion to include additional respondents ang NBI Bulacan South District Office para isama si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa mga dapat kasuhan ng 2 counts of graft. Ang ebidensya ng NBI ay base sa affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kasama rin sa mga pangalang ipinadadagdag nila. Ayon kay Bernardo, noong nakaupo pa si Revilla sa 19th Congress, humingi raw ito ng listahan sa kanya ng mga pwedeng pondohan na proyekto para makatulong sa kanyang election campaign. 25% umano ang hininging commitment ni Revilla sa kanya. 6 na cardboard boxes na may hindi bababa sa 20 million pesos at isang paper bag na may 5 million pesos ang itinurn over umano ni Bernardo kay Revilla. Absuelto sa plunder case si Revilla noong 2018 kaugnay ng pork barrel scam. Ang co-accused noon ni Revilla na si Senador Jinggoy Estrada pinasasampahan din ng patong-patong na kaso ng NBI. Ayon sa NBI, ang personal relationship ni Estrada at Revilla ay malaking factor sa kung paano sila nagkaroon ng linya pagdating sa kickbackan. Basehan din ng NBI ang affidavit ni Bernardo na matagal na rin silang magkakilala ni Estrada at 2010 pa lang, binabakapan na raw siya nito para maging regional director. Direct bribery, graft at plunder ang charges na isasampa sa batch ni Estrada. Sa ilalim ng batas, non-bailable ang plunder. Alam niyo mga kaibigan, ano talaga hindi talaga nadala no? Itong mga to, sila ulit, di ba? Sana lang talaga by December 15 or 16 yung pangako ni Ombudsman Remulla, di ba? Na may makikita na tayong congressman at mga senador na magpapasko sa kulungan at walang piyansa. Napakaganda nito mga kaibigan, no? Hindi tulad nito mga kaibigan, ang kapal na muka. Oh, eto, yan. Di ba? Gusto daw i-break ni Senador Bato yung record ni Senator Ping Lacson sa pagtatago na inabot ng 1 taon. Diba? Diba? Si Ping Lacson mga kaibigan, lehitimo na pinersecute at pinag-initan nung panahon ni Gloria. Si Bato de la Rosa nagtatago dahil sa may warrant. Daw kasi hindi pa naman kumpirmado Diba? Galing sa ICC. O, parang chismis pa lang pero ayun na mga kaibigan, lumayas na, nagtago. Diba? Hindi na pumasok sa Senado pero tuloy-tuloy pa rin yung sweldo. Ngayon, nananawagan si Senator Soto na sampahan ng kaso itong si Bato sa Ethics Committee. Abay mga kaibigan, alam nyo ginawa ng mga makadoterteng senador? Lalo na tong si Alan Cayetano. Abay to the rescue agad mga kaibigan, pakinggan nyo to. Hindi to no work, no pay. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na hindi siya arestuhin at i-deport sa Hague. Pero napaka-illogical naman na paparusahan mo siya na yung liberty at life niya ay nandun. So, parang mo sinabing, pwede ba i-expel yung isang bata sa school kung hindi pumapasok? Kung sinabi ng principal, yung bata na yun may papatay, hindi ko siya mapoprotektan. Ikaw magulang, papayagan mo siyang pumasok doon? Tapos, itre-threaten nila, expel, nasa records niya, na-expel siya. Ikaw nagsabing hindi mo mapoprotektahan So, napaka-illogical na mag-prosper yung ethics case. Yung mag-file pwede. Lahat naman ng klaseng pagpa-file pwede. Ang question, may ground ba? Tinatanong mga kaibigan kung may ground ba? Ang tindi talaga. Sabi ni Cayetano mga kaibigan, abogado daw siya. Oo.
Grabe talaga mga kaibigan. Ibang level ang pagdepensa ni Senator Cayetano kay Bato. Oo, para bang nakalimutan niya na hindi threat, 'di ba? Hindi banta ang hinaharap ni Bato, kundi warrant of arrest mula sa ICC dahil sa seryosong aligasyon sa paglabag sa karapatang pantao. At yung analogy niya, mga kaibigan, nitong si Cayetano, sobrang sablay, 'di ba? Yung analogy niya na ginagamit, kung ang isang estudyante hindi papapasukin dahil may banta sa buhay, kailangan talagang proteksyonan, di po ba? Pero kay Bato, mga kaibigan, warrant of arrest Alangan sabihin ng principal na ginamit mo sa analogy mo, "Oy Bato, magtago ka, may warrant ka." Ang tindi, mga kaibigan. Kaya naman, hetong matinding buwelta ni attorney dito kay Alan Cayetano. Option? Option ni Senator Bato not to report for work because of fear? True. Kung may warrant of arrest o wala. Kaya nga So it means, kung may warrant of arrest man siya na inisyo ng ICC, ang basa ko kay Senator Alan, huwag niyong isuko. Huwag niyo i-surrender. Dapat may assurance dito. Diba? Dapat protectionan nyo. So, lumabas dito, huwag nyo isuko. Kasi kung isusuko nyo, magtatago talaga yan. And for him, it's okay. Option, ni Senator Bato, na sumuweldo habang nagtatago. Option, ni Senator Bato, na huwag sumuko. Huwag sumuko, magtago, huwag magtrabaho, pero sumusweldo. Anong klaseng protection? Protection na, sige, kapag hinuli ka, you will have your doctor with you, you will have your lawyer with you, you will have your own nurse, you will have your own security, you will have your lawyer, kung dadaling ka sa ICC. Ganun bang protection? At tulad ng ginawa kay dating Pangulong Duterte, anong klaseng protection ang gusto ni Senator Alan? Diba? May option pala na huwag pumasok sa Senado. Yun nga, mixed sims Basta may takot ka sa pwede mangyari, pwedeng iboto ka ng tao at huwag ka na magtrabaho. Bakit? Option na hindi magtrabaho kasi natatakot ako May gano'n, di ba? Option. So, hindi ba lugi yung taong bayan dito? Basta may takot, sige, huwag ka na pumasok. Option mo yan. Yeah, ang gandang payo, di ba? Maganda ba yung payo? Anyway, minsan kasi makikita mo kung kaalyado ba yung magpapayo o hindi Sa mga clear, kung ikaw ba may warrant of arrest, bago ka i-warrant, nandoon sa bahay, uy, magbibigay kami ng warrant O gusto mo ba sumuko o hindi? Bigyan kita ng proteksyon. Proteksyon na hindi ka na i-warrant. Hindi ka na pasusukuin. So, anong proteksyon yung gusto niya na sinasabi niya? Diba? So, pag may warrant of arrest at walang magiging protection from the government, basta may warrant of arrest, hindi niya alam kung kailan siya dadamputin or what, option niya magtago. Yun yung nakikita kong niya. It's either, ang gusto niya mangyari protection, wag yun dalhin sa ICC. Malinaw, mga kaibigan, di ba? Yung mensahe ng kanilang posisyon tulad ni Cayetano. Kapag ordinaryong tao, ang bilis gumawa ng kaso at manghuli. Pero kapag kaalyado, biglang may exemption. Biglang may special rules, biglang may analogies na sablay naman. At ang masakit dito, mga kaibigan, wala silang takot sa opinyon ng publiko kung ano yung sinasabi ng taong bayan. Para bang sigurado silang walang pananagutan, walang accountability, at okay lang talagang gumastos sa pera ng bayan para sa isang opisyal na ayaw harapin ang due process at ayaw pumasok sa Senado kahit wala pa naman talagang warrant of arrest. Di po ba? Tapos kitang-kita dito yung sobrang garapal sa pagiging protektor. Di ba? Ito yung malinaw na bendalo. Ay nako talaga. Mga clear. Ibig sabihin dito, lahat ngayon ang may warrant of arrest, na napipintong may warrant of arrest, option, magtago kasi threaten yung life and liberty nila. Hala, Senator Alan Cayetano, parang, wow, kakaiba to. Is it because kaalyado mo si Senator Bato? Nababago na yung tingin natin?
sa batas. Diba? Yun yung kanyang payo. Di ba? Kaya nga nakakagulat. Totoo. Nang lumalabas sa bibig ni Senator Alan, hindi ko sasabihin lahat ito ay option, hindi ko sasabihin na ito ay option sa lahat. So it means special availment lang. It should be availed only, especially itong panukala mo ni Senator Bato. So, baka gawin to ng iba na may warrant of arrest. Yan ang tanong natin mga kaibigan kay Cayetano, di ba? Kung ang isang senador pwedeng hindi pumasok dahil may warrant sa ICC, bakit tayong ordinaryong tao hindi pwedeng gawin ang same reason niya kapag may summons o mga warrant of arrest o kaso, di ba? O di magtago na lang din tayo, di ba? Simple lang dapat harapin ang kaso, humarap sa korte, magpaliwanag, hindi yung ginagamit ang Senado bilang kanlungan o tapos sasabihin ni Cayetano, option niya yun kung papasok o hindi kasi nga daw may warrant. Ang tindi mo talaga. Di ko alam. At least si Senator, si SP Tito, may remedyo. You file para ma-take up namin. Okay yon. What with Senator Alan? Tapos si Senator Bato na tatalunin niya pa si Senator Lacson sa pagtatago. Dating mga pulis, dating pulis. Real talk. Nag-i-encourage sila sa mga tao may warrant of arrest to hide. Mga mambabatas to Mga mambabatas to. Kaya sabi ko yung mga payo dito nakakagulat, di ba? Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro? Tumpak Yan ang tunay na problema kasi. Kapag kaalyado, todo depensa. Malamarkoleta lang, bendalo. Basta kaalyado, kahit hindi natugma sa batas, ipipilit at isisingit talaga. Basta pabor sa mga kaibigan nila. Malinaw na malinaw mga kaibigan yung mensahe. Hindi batas ang sinusunod nila dito, kundi kaalyado at kaalyansa. Hindi prinsipyo, kundi pakikisama. Tsaka bakit ba protection agad yung iniisip nito ni Cayetano? Hindi ba dapat siya na lang nung nagtatawag kay Bato na pakiusapan na harapin na lang itong kaso? Di po ba? Nakakagalit kasi. Kaya yung pinagsasabi dito ni Cayetano, hindi talaga lulusot yan mga kaibigan sa tulad ni Attorney Romulo Macalintal. Pakinggan niyo ito mga kaibigan. Meron silang power to punish their members for disorderly behavior. Ano pa ang ibig sabihin ng disorderly behavior? Yung isang hindi kaigay-gayang ugali o masamang ugali ng isang miyembro. At yung definition niyan ay it is left within the discretion ng both houses. So, yung pag-absent without any sufficient reason, sa aking palagay lang naman, yan ay disorderly behavior. Kasi kung ang isang ordinaryong clerk lamang ay kailangang magpaalam sa kanyang amo kung siya ay mag-a-absent, there is no reason why a senator or sino mang elected official ay hindi magpapaalam sa kanilang amo na sila ay mag-a-absent. Kaya yung sinasabing hindi daw applicable no work, no pay, ako hindi naniniwala dyan. Kasi meron tayong saligang batas na merong rules na sinasabing ang mga Senado at ang Kongreso ay dapat meron silang punishment para sa kanilang mga members. Ang ating Senate rules, nandiyan din, the power to punish any member for disorderly behavior. At sa ating mga desisyon ng ating Korte Suprema ay binibigyan ng karapatan o kapangyarihan ang both houses to punish their members for disorderly behavior. Meron naman pala mga kaibigan, di ba? Si Cayetano, abogado naman to. Hindi niya kaya alam to? Nakakaya Kaya yung sinasabing no work, no pay, hindi applicable, hindi ako naniniwala doon. It's not in the same words, but there are words of similar import na pwede nilang gamitin. Ang Senate rules nila sa ilalim ng Senate Rule 34 mismo ay naririyan na upon the recommendation of the Committee on Ethics, the Senate may punish any member for disorderly behavior. So in other words, kung ito ay iti-take up ng Senado at magkakaroon ng proper resolution at proper verification, pwedeng mag-recommend ang Ethics Committee. Nakita nyo ngayon na nangyari kay Congressman Barsaga, di ba? Tama. Na sila, meron silang penalty ngayon of suspension. So, in the same vein, sa aking palagay lang naman, ay pwede rin maglabas ng resolution ang Senado
para talakayin ang bagay na ito. At saka siyempre siguro para magkaroon naman ng proper rules. Nakakahiya naman doon sa mga ordinary clerk natin na kailangan silang magpaalam, di ba? That would be very discriminatory pag sinasabi natin walang rule na nagsasabi na hindi pwedeng ma-apply yung no work, no pay policy ng ating pamahalaan. That would be a very discriminatory rule. Kasi kawawa naman yung mga mabababa natin mga empleyado ng pamahalaan. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Makalintal, taliwas dun sa sinasabi ni Kawatano, pwede daw magreklamo sa ethics, pero hindi daw magpo-prosper. Kasi nga daw, wala daw grounds ang kaso laban kay Bato. Ibang klase mga kaibigan, no? Eksakto talaga yung estilo ni Cayetano, ni Marcoleta at ng iba pa. Iba pang mga politiko, lalo na itong mga Maka-Duterte dyan sa Senado, na takot matamaan ng accountability. Kaya parang ang sagot palagi ay ibendalo para sa kaalyado. Isipin nyo mga kaibigan na senador ng bansa, taong gumagawa ng batas, at ang advice sa kapwa niya senador, option mong magtago. Nakakagago lang talaga no? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.